everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, top 10 natin dito sa Runway Challenge na naganap dito sa Miss Universe Philippines for 2025. Sino nga ba ang pasok sa listahan natin? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga kamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang runway challenge tayo sa mga kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Grabe, ang gaganda ng mga kandidata. Talaga naman lahat sila ay masasabi natin palaban. At ibinigay talaga nila ang 100% para sa laban nila dito sa runway challenge na naganap. Kung saan pinasuot sila na damit na yari kay Ryan Ablasa Uson. Siya yung sponsor ng mga girls natin na dito sa Runway Challenge. Si Ryan Ablasa Uson na napakaganda naman ng kanyang design sa kanyang mga girls na pinasuot na damit. Di ba? Oh, bongga. And then yung mga kandidata talaga namang pack na pack. Yung iba pack na pack ang makeup, pack na pack ang styling, yung hairstyle, at talaga namang masasabi ko, ready to fight. Pero sino nga ba ang pasok sa listahan natin dyan na talaga naman, my gosh, nakakaloka. So, sino ba yung mga nakitaan natin na potential talaga na pwedeng maging Miss Universe Philippines for 2025 at kanino nga ba kayo na-impress? So, yun. So, impress ako syempre kay Benguet, kay Michael. Yes, performance niya dito sa Runway Challenge talaga naman masasabi ko, winner. Ang ganda ng pinakita niyang performance, very energetic, and potential talaga na maging isa sa mga queens ngayong taon na to dito sa ating ilalaban sa international pageant. Malay mo, siya ang maging Miss Universe Philippines. And then, talagang masasabi natin, very morena, stunning beauty ang ipinakita dito ni Benguet, kung paano niya i-present yung sarili niya. At ayun, yung kanyang pasarela ay talaga namang masasabi ko, very good performance. Ang ganda nung level, energetic. Talagang masasabi mo, mag-i-enjoy ka habang pinapanood mo siya dahil talaga masasabi mo, go girl, so di ba? And then, of course, hindi rin nagpakabog ang Occidental Mindoro na talaga naman masasabi ko, in fairness naman ha, panalo para sa akin. Diyos ko, ito yung masasabi mo na parang maalatara Valencia noong nakaraan taon, di ba? So, siya ngayon yung 2.0 na Tara Valencia, yung mga galawan, the way kung paano umiksena, energetic and good vibes ang ibinibigay niya talaga dito sa kanyang pasarela. And then, of course, committed with facial expression sa camera. O, di ba? Napaka-importante na maganda din yung facial expression mo at maganda talaga si Occidental Mindoro. Ewan ko kung napansin ninyo. And then, pasok din sa listahan natin, syempre, si Tarlac. Si Tarlac, nako, good vibes, beautiful face, energy, and performance level ang ipinakita niya dito. Para tuloy siya yung masasabi ko na maala actually and Scott Kemes, di ba? So talagang sabi mo na iba ang performance niya, panalo. Kahit sabihin mo pa na ano, talagang pak ang bongga. And then, para sa akin, pasok din si Laguna. Of course, Laguna, very elegant, towering, o, di ba? So, ito talaga masasabi mo, nako, baka itong mag-Miss Universe Philippines kasi iba yung tindig, iba yung haba ng mga bias at the way kung paano maglakad. Oh my gosh, panalo, supermodel ang kanyang mga eksena dito at ang ganda ng catwalk. Talagang pumapalo yung balakang mo. Wala akong masabi, magaling yung rampa niya. And then, sino pa ba nakita natin? Siyempre si Cebu City. Yes, si Cebu City. Energy and styling and facial expression. Sobrang winner. At masararamdaman mo talaga sa lakad niya yung energy at ang galing ha. Impressive talaga yung kanyang pasarela. In fairness, di ba? And then, of course, hindi rin mawawala sa listahan natin si Atisa Manalo. Yes, Atisa Manalo, Diyos ko, face card,
yes na yes, winner. And then, facial expression, wow, in fairness, may fears and she know how to engagement sa camera, di ba? The way kung paano siya tumingin, talagang maaano ka sa kanya, ma-amaze ka at masasabi mo na nako, pwede talaga siya ang maging Miss Universe Philippines natin this year. Wala nang iba. Charot. So, yun. In fairness, no? Kung pag-uusapan natin yung ganda ng mukha ni Atisa, wala akong masabi. Pero yung performance niya dito, okay naman. Very beautiful and calm ang datingan. Pero ayun lang, sobrang haba ng pinasuot sa kanya, kaya medyo ang lola mo ay nahihirapan doon na ipakita niya pa yung lakas at yung power ng kanyang pasarela. Pero kita naman, may power naman, di ba? Ang lakas din eksena, in fairness. And then Sultan Kudarat, Chelsea Fernandez, oh my God, one of the best, beautiful and performance, talagang winner. Klaro, malinis, at ewan ko, wala akong masabi, very beauty queen ang dating. Oo. So, yun. So, perfect siya para sa akin, si Sultan Kudarat. And Taguig, my gosh, Katrina Ligado. Actually, she's silent killer. Silent killer and iconic her clip, di ba? So, ayun talaga siya. Pero alam mo, ako para sa akin, ang masasabi ko ay medyo exciting ako sa mga susunod niya pang ipapakita dahil talagang ramdam mo talaga ang lakas ni Taguig sa competition na to. And then of course, Liana Aduana. Siyempre si Liana Aduana, oh my gosh, wala akong masabi kay Liana Aduana. Powerful and classy, and then stunning, talagang kumakabog, and ang waistlines ng lola mo. So ayun lang. Medyo nawa-wonder lang ako sa styling niya kasi parang yun at yun at yun at yun at yun ang nakikita natin sa kanya. So, kamusta naman, Liana? Baka naman gusto mo naman mag-iba, di ba? So, yon. And then, of course, Muntinlupa, commanding and present. Yung kanyang presensya talagang nandoon. She know how to connect the camera, eye contact sa camera, talagang winner. And then, yung kanyang pasarela, pak na pak. Hindi naman ako magtataka kasi alam ko naman talagang Reyna siya, di ba? So magulat ka kapag hindi yan kumabog dyan. At magulat ka kapag hindi mo nakitang hindi siya gumagalaw. Oh. So yun. So talagang masasabi natin, she's a queen. Kaya ganon. Pero, sino nga ba ang nasa top 10 list natin ngayon? So, wag na natin patagalin, guys. So, sila yung mga nakikita ko dito sa mga ano. Actually, sila din naman. Pero, sino nga ba ang number 1? Sino nga ba ang nasa top 10? So, para sa akin, nasa top 10 spot, syempre, ay wala nang iba kundi si Occidental Mindoro. Yes, she is my top 10 sa Runway Challenge. And then, nakita naman natin na talaga naman panalo naman yung galawan. And then, of course, number 9 spot para sa akin ay si Tarlac. Yes, Tarlac ha. Yung beautiful face niya, talaga yung kumakabog. Plus, nakikita mo yung galaw niya. Marunong, di ba? And then, of course, Benguet. I love yung kaseksihan ni Benguet para sa number 8 spot. And then, nandoon talaga ng masasabi ko, oh my gosh, I'm so excited na makita pa ang magiging arangkada niya sa mga susunod niyang laban. Ando doon na ibinibigay niya talaga yung 100% performance level. And then, syempre, hindi mawawala sa listahan natin para sa number 7 spot ay si Cebu City. Yes, Cebu City, in fairness ha, talagang very commanding ang kanyang eksena dito at masasabi ko, ewan ko na lang kung hindi mo napansin ang galawan ni Cebu City. But for me, number 7 spot, Cebu City. Number 6 spot naman, syempre, si Laguna. Yes, Laguna, she's a good performance, and then masasabi ko na maganda yung ipinakita niya. Pero ayun nga lang, syempre, maraming mga magagandang mukha talaga kaysa sa kanya. And masasabi ko, kung performance ang pag-uusapan, wala tayong pag-uusapan. Pero kasi syempre, hindi lang naman to performance. Kailangan yung makita mo talaga na ano din. Pero lumalaban talaga si Laguna at baka siya nga ang mag-Miss Universe Philippines ngayong taon na to.
Malay mo, di ba? And then, Sinuluan Laguna para naman sa number 5 spot. Yes! Si Sinuluan Laguna, actually, malinis yung trabaho niya dito. In fairness, ang ganda ng kanyang lakad. Ang ganda ng tindig, parang din si Laguna. Pero nandoon ako sa part na, ano nga ba yung styling na ipapakita mo? Kung ito naman si Laguna, madaming styling. Ito naman si Sinuluan Laguna, kulang naman sa styling ng mga hair. Oo, so yun, doon sila nagkakatalo. Pero tingnan natin in the future, di ba? So, malay mo. And then, Taguig. Para naman sa number 4 spot. Actually, si Taguig magaling. Oo, magaling si Taguig at wala akong masabi. Pero, ewan ko, basta number 4 ko siya, gusto ko siya. And, parang may kulang lang konti. Kasi alam ko kung paano gumalaw to eh. So, yun. So, for now, number 4 muna natin siya. In fairness, para naman sa number 3 spot ko ay si Sultan Kudarat. In fairness sa kanya, talagang masyadong bongga talaga yung ipinakita niya. Medyo distracted lang ako doon sa hinaharap niya. Kasi nga tulad nga na sinabi ko, dapat mapanatili niya yung, ayun mo yun, yung keep look na medyo conservative yung dating, hindi yung parang daring. So yon. So pero in fairness sa kanyang performance, talagang pumalo talaga ng bonggang-bongga. Ang linis, winner, wala akong masabi. And then yung hairstyle niya, very natural yung paggalaw, talagang masasabi mo, wow, she is. Di ba? And then, of course, para naman sa number 2 spot, ito, Quezon Province. Yes, Quezon Province. Si Quezon Province kasi, masasabi natin na talagang she is the one. At masasabi natin na, wow, ito na kaya ang magiging Miss Universe Philippines natin kasi talagang face value winner. Doon niya kinabog talaga yung mga kandidata na nabanggit natin. Sa face value niya talaga. Na alam mo yun, na talaga kahit saan tignang angulo, wow, winner siya. Kaya siya ang number 2 ko. But, performance level, I think I go for Miss Muntinlupa. Yes, si Miss Muntinlupa. Tulad na sinabi ko, si Miss Universe Muntinlupa, she's a queen already. And wala naman akong masabi. So, ipinapakita niya, very consistent, tamang galawan, tamang timpla, at nandoon naman talaga na hindi naman ako magtataka kung bakit siya ang number 1 dyan sa mga eksenang yan. Maganda ang pasarela na ipinakita niya. Maganda ang eye contact niya sa camera. The way kung paano siya tumingin. Pero tulad na sinabi ko, kaya siyang kabugin dito ni Atisa Manalo in terms of beauty. Yes. And then, I think it's Katrina Ligado. She's the one of na beautiful face din talaga sa competition na to. Actually, kung irarang ko nga si Taguig at saka si Sultan Kudarat, I go for Taguig para sa number 3 spot. Kaya lang kasi ang problema ko kay Taguig ay yung unang palo niya doon sa ano, parang medyo nakaramdam lang ako ng beaten. But she's good overall. But kasi si Sultan Kudarat, in fairness naman sa kanya, talagang makikita mo na wow, wow. And then at Atisa Manalo, talagang she's total package. May body, may beauty, and nakikita mo na good performance din. Plus, nandoon talaga, nanlalamon talaga yung ganda niya sa ayot sa gusto mo. Kaya lang, nag-number 1 si Muntinlupa kasi ando doon yung gusto ko yung styling ng hair niya, gusto ko yung ipinapakita niyang tingin sa mga camera, and then overall. So yan. Tignan natin sa mga susunod na laban ko sino nga ba ang number 1 at kung sino nga ba ang magla-last to standing talaga. And tignan natin kung si Laguna nga ba ang susungkit ng corona at siya magiging tinik. Kasi kung titignan mo, yung mga front runner dito, parang yes, may laban sila, pero may kulang lang konti. Pero kasi itong pagkukulang na to, pag napuunan nila to, pwede silang umangat laban sa mga frontrunner. Kaya lang yung mga frontrunner kasi, aminin din natin o hindi, talagang hindi sila nagpapalusot sa eksena. Ang tanong, frontrunner nga ba ang magta-top 5 talaga ngayon? Or masisingitan sila ng isang baguhan na pwedeng
manalo ng Miss Universe Philippines for 2025. So, yan yung abangan natin sa competition. Pero syempre, ikaw ang tatanungin ko, sino ang top 10 at sino ang nasa number 1 list mo? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys! Thank you.